Matapos ang ilang insidente ng krimen, bantay sarado ngayon ang mga business district tulad ng BGC at Makati. Malaking bagay daw para sa mga turista ang mas pinaigting na police visibility. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Isang araw matapos paigtingin ang police visibility sa BGC at Taguig, makikita pa rin ang mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng lugar. Kwento nga ni Medel Estobo na Tubong Butuan City, maganda na rin daw na mas pinahigpit ang seguridad sa BGC para maging maayos ang bakasyon ng mga tulad niyang kasama ang pamilya. Maraming pulis, mas more na safety. Hindi naman disturbing yan kasi pulis yan eh. Kaya para naman mawari yung mga kriminal, mahalis na sila dito kung meron silang mga balak, dapat na silang mag-ibang lugar, di na dito. Nararapat na rin daw na matuldukan ang mga krimen sa BGC at kalapit na mga lugar dahil maaari raw itong makaapekto sa pagbisita ng mga tao. Hindi maganda yan kung ganun. Dapat ma-resolve ka agad yan as soon as possible kasi kasi para sa akin, ako, ito, sinasabi ko, safest kaya nga hindi na ako nagpupunta sa ibang Tapos kung ganyan, dapat as soon as possible, masolve talaga yan. Para naman kay Kim Nayon na isang turista, maayos at mapayapa naman daw ang kanyang pamamasyal sa BGC sa 3 araw niya sa bansa. It's very clean. It's very similar in Korean, like Seoul. I'm so surprised because it's very similar in Seoul. Dagdag pa niya, maganda ang agarang pagresponde ng mga otoridad para maiwasan na ang mga krimen sa lugar. Here in BGC, so many police in here, and I think we're safe in BGC. 2 steps in police, 2 steps in police, the many police. That's why I feel the safe. There, every street they have the stand there, and I think very safe because for the security. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, ibinahagi ni Southern Police District Chief Joseph Arguelles na bagamat isang kaso lamang ang itinaas ng robbery incidents sa BGC at Makati area, kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon, patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay. Aside from the directive of the President through our Secretary and our Chief PNP, to intensify our police visibility in places of convergence or places where most people frequent. Southern Police District have already deployed covert patrols. We call it in-plan omnipresence. We deployed police officers in plain clothes, and that has been proven effective, particularly in Makati area, business districts. And we have already arrested robbery suspects wherein we have recovered firearms, we have recovered multiple plates in their motorcycles. Pinabulaan na naman ng PNP ang mga balita at social media post tungkol sa nakawan sa isang cafe sa San Juan. Agad daw nila itong inimbestigahan at napatunayan na fake news lang ang mga ulat. Dahil dito, nanawagan si PNP Chief Romel Marbil sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. Hindi rin daw mag-aatubili sa pagsampa ng kaso ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng peking balita. Naglabas din ng pahayag ang pamunuan ng Lugang Cafe at mariing itinanggi ang mga ulat ng nakawan sa kanilang Green Hills branch at maging sa kanilang ibang mga branch. Sa ngayon, patuloy ang pagsiguro ng mga otoridad sa kaligtasan ng iba't ibang lugar sa bansa. Pero paalala lang din nila maging maingat sa pagbabahagi ng mga balita tungkol sa krimen, lalo na kung hindi ito verified o totoo. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.